Para hanaton na news update, Eastern Samar State University nag-alukarhin na 3.5 milyones pesos para inipag-ayadhan ng mga building na apektuhan na linog. Ang detalye adan aton report. Ginaprobaran han Eastern Samar State University ESO Board of Regents ang pundo nga nagkakantidad 3,571,301 pesos para pag-ayadhan mga building nga nadaot katapusan sunod-sunod nga linog han October 10, 2025. Ini nga alokasyon inigpapagawas tikang nga fiscal year 2025 program of receipts and expenditures han internally generated fund. Inyan ginpahayag ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. durante ang ginbuhat nga mini press conference on university updates didhan December 26, 2025 Hakanugtan Hall, Borongan nga gintambungan han mga opisyal han ESO, representante tikang ha iba-iba nga campus, student officers, local media, campus publications, faculty staff ug iba pa nga stakeholders. Sumalakan Dr. Pagatpatan base ang Resolution number 2380 of 2025, lakipan mga apektado nga pasilidad ang College of Law, College of Nursing and Allied Sciences, College of Technology, Graduate School, Teatro Ibabawnon, ICTC Building, IGP Building, Infirmary Building, College of Information Technology, Old Mass Communication Building, Library, ARIC Building, College of Sciences, ug College of Agriculture. Ang pundo gaalukar para pagpalitin materyales ngan bayadhin labor para ang immediate repair ngan rehabilitation base masiguro ang integridad, seguridad ug operasyon han universidad. Por lo menos 4 kasimanan pag-implementar han nasabi nga proyekto. We also have here a resolution approving the budgetary allocation for the repair of university building damaged by series of earthquakes. Ito lahat ng may damaged na building nagkalugin tayo ng mga pundo para mabili ang kailangan ng mga materials. The amount is 3,571,301. Ito ay approve na ng EUR. If I am just sitting down, hindi ito magagawa. Kasi kahit nga pag-approve, sabi ko nga sa inyo, hindi madali ang pag-approve, pag-release ng pera. Because it has to undergo process or procedure so that we will not be disallowed. The transaction will not be disallowed by court. Mayroon tayong 3.5 million para sa mga repair na gagawin natin. And the other one is Lakipan ginhimang rawan hakatitirok ang patapod han pamunuan nga igpapatuman na ang face-to-face classes antes matapos ang Enero 2026. Para bagong Pilipinas, inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang halain naman nga notisya, papakisig han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang pagpaparehistro ha Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA base mapahaluag ang lupgup han mga programa ngan ayuda para ha mga pagparag-uma para panagat ngan iba pa nga sektor han agrikultura. Ang RSBSA amon opisyal nga rehestrohan gobyerno nga nagiging basihan ha paghatagin ayuda, insentibo, ngan iba pa nga benepisyo. Pinaagi hini masisiguro nga ang suporta tikang ha gobyerno maabotla ha mga angay nga benepisyaryo. Ginaghatan nga tanan nga parag-uma ngan para panagat na edad 18 anyos paigbaw magparehestro ha City o Municipal Agriculture Office han iratag sa nga bungto syudad. Kinahanglan kompletohon ang RSBSA enrollment form nga makukuha han nasabing opisina o pwede i-download di kang opisyal nga website han Department of Agriculture. Katapos punan na porma kinahanglan ini papermahan ha barangay chairman antes iproseso han City o Municipal Agriculture Office upod ang mga kinahanglanon nga pirma han City o Municipal Agriculturist ngan han Agriculture and Fisheries Council Chairman. Pagkumpleto nan nga tanan nga papeles kakarawaton han aplikante an RSBSA enrollment stub sugad nga pamatuod nga hiya enrehistrado na. Amin ni kabarangay yan aton na news update at ipen na pumida ini utro maupay nga kilo.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.